Martial law in the Philippines. Ang batas militar sa Pilipinas ay isa sa pinakamahalaga at kontrobersyal na panahon sa kasaysayan ng bansa. Idineklara ni Pangulong Ferdinand A. Marcos noong Setyembre 21, 1972 sa pamamagitan ng Proclamation No. 1081. Minarkahan nito ang simula sa isang rehimeng nailalarawan sa kontrol ng militar, sinupil ng kalayaan at malalim na pagbabago sa politika at panlipunan. Nabigyang katwiran ni Pangulong Marcos ang deklarasyon ng batas militar sa pamamagitan ng pagbanggit sa ilang mga banta na kinakaharap ng bansa. Ayon sa kanyang pahayag, ang Pilipinas ay dumaranas ng tumataas na antas ng karahasan, communist insurgency, panlipunang kaguluhan at political instability. Ginamit ng pangunahing dahilan na lumalagong lakas ng Communist Party of the Philippines at mga armadong pakpak nito ang New People's Army. Itinukoy din ni Marcos ang serye sa pambomba sa Manila, mga protesta ng mga estudyante na ilalarawan niyang state of rebellion. Gayunpaman, maraming mananalaysay at analis sa politika ang nangangatwira na mayroong mas malalim na pampolitikang motibasyon sa likod ng deklarasyon. Noong panahon iyon, malapit nang matapos si Marcos sa kanyang 2 termino, limitasyon sa konstitusyon ng bilang Pangulo. Ang kanyang katanyagan ay bumaba at mga numero ng oposisyon ay naging mas bukal laban sa kanyang administrasyon. Ang pagdeklara ng batas militar ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihang paglawigin ang kanyang pananatili sa pwesto, patahimikin ang mga kritiko at lansangin ang mga demokratikong institusyon sa paglimita ng kanyang otoridad. Sa bisa ng pahintulutan ng batas militar, si Marcos ay namuno sa pamamagitan ng dekreto na lumalampas sa checks and balance ng gobyerno. Nang maitupad ang batas militar, kontrolado ng militar ang maraming aspeto ng pang-araw-araw na buhay. Pinatupad ang curfew, isinara ang media outlet at pinaghigpitan ng mga pampublikong pagtitipon. Libu-libong aktivistang mamahayag, estudyante at mga kalaban sa politika na inaresto ng walang warrant. Maraming mga detenido ang nagulat ng mga karanasan sa paghirap at makataong pagtrato habang ang iba ay nawala na lang ng hindi na muling nakita. Ang batas militar sa Pilipinas ay idineklara sa malalim na katwiran ng pagtugon sa mga pambansang pagbanta, ngunit ipinakita ng ebidensya ay na nagsilbing kasangkapan din ito para kontrol sa politika. Sinubok ng panahong iyon ang katatagan ng mamayang Pilipino at inihayag ang parehong kahinaan at lakas ng demokrasya ng bansa. Ang pag-alala sa kabanatang ito ay hindi para muling pasiglahin ang pakakahati-hati, ngunit upang matiyak na hindi mauulit ang kasaysayan.